Ito po yung mga silikon na pinagkukunan ko ng binhi. Dito po ako kumukuha para magawa ng binhi. So mayroon na po ako mga pinagtatanim dito. Ang dami na, marami na po. Yan. Kaya lagi ko silang dinidiligan dahil para makakuha rin ako ng maraming binhi. So yung lahat po yung naitanim ko ngayon ay siguro mga 80 na puno po, kaya lang direct ko na pong tinatanim sa lupa dahil tag-araw ngayon. So kapag maglipat-lipat po tayo ay baka hindi siya mabubuhay, kaya direct ko na po silang tinatanim. Ayan o. Marami po yan. At ito naman yung lakatan ko, bagong tanim. Ito naman yung langka. At yung mga lemon po ay namumulaklak na sila. Isa nga lang po to, kaya lang madali pong mabuhay itong lemon na mga tinanim ko na to. Kahit isa nga lang siya ay nabubuhay sila. At ito na nga po siya.
Kailangan kung magtatanim po tayo ng sanga ay dapat tag-ulan para sigurado pong mabubuhay sila. Dahil sanga nga lang po siya, kapag tag-araw po kasi magtanim tayo nito ay siguradong malaking chance na mamamatay. Hindi katulad nito, tinanim ko siya na sanga pero tag-ulan, kaya ngayon ay namumulaklak na siya. Ito naman yung guyabano, iba. At ito po, start na naman siyang namumulaklak. Ito naman yung saging, malaki na siya. Tinanim ko po ito nung tag-ulan, so mayroon na rin po siyang binhi, saha. Ito bayabas, at ito namumulaklak na rin siya, oh. Ito naman ay bunga na siya, oh. Ayan, bulaklak na, oh. Ayan. So matagal-tagal ko rin po nga inalagaan itong mga lemon na to. 1 year and 4 months na po siya. Pinagtiyagaan ko talaga sila. Ayan, oh. Ito naman ay lakatan din. Galing po sa kasamahan ko sa trabaho. Ito naman yung pomelo. So matamis po itong pomelo na to. Pomelong Davao po yung lahi nito. At itong puno po na to ay lemon din to. Ito po yung lemon na yellow lemon, yung nasa palengke na binibenta. Ayan po siya, yung ginagawang juice. Papansin po natin yung sa mall. Ito po yung ginagamit na itong bunga nito. Ito yung pandan. At ito naman yung langka ko na matagal ko nang inaalagaan. So ngayon po ay malaki na po siya. Ito lemon din to na yellow lemon. So itong lemon po na to ay green lemon po to. Itong bilog, pero malalaki siya. Yan, o. So sinadya ko po talagang taniman ng taniman dito sa gilid ng marami dahil itong pader po ay mainit po yung singaw niyan, kaya para mabawasan po yung init niyan, so kailangan marami pong tanim para ma-block po ng mga halaman. Ayan, o, laki na ng guyabano. So ito rin po ay guyabano, malaki na, o. So pinuputol ko po yung sanga habang bata siya noon, kaya hindi siya masyadong tumaas. So ganyan lang po siya. Limitado po yung pagtaas niya. Kasi ayaw ko po ng masyadong mataas yung mga puno na prutas, dahil pag lumaki po ng lumaki ay parang masyado na pong marami rin tingnan, dahil maliit lang po yung pwesto namin dito. Ito po yung original na lemon. Ito yung green lemon na to. Ito po yung mga lahi na itinanim ko dito. Dati po ay mga lemon ko rito ay matatanda na sila, kaya pinalitan ko na sila ng mga bago. So ito naman po, kaya medyo nalalanta ay transfer lang po to. Kasi yung tanim dati dyan ay masyadong maliit po, kaya pinalitan ko na po siya ng malaki para magkaroon po ng malaki tong linya na yan.
So yan naman po yung mga sili ko. Yan yung native na sili. Ito yung sili na Taiwan. Ito po yung tinitinda sa palengke. Yan, ito po sila. Yan. So pinarami ko po yung sili kasi pwede pong pambinta. Kaya yan po yung ginagawa ko. Yan po yung pinagpukunan ko ng binhi. Itong sili na ito, Taiwan po daw ang tawag dyan na lahi. At ito naman yung siling labuyo. Yan. So itong siling labuyo po, kapag pinagtabi silang nakatanim at namumunga na ng ito Taiwan na klase. So kinakain po ng ibon itong maliliit, itong labuyo na yan. So wala po tayong masyado dyan makukuha na punga kasi binabantayan po ng mga ibon kasi maliliit nga po sila. Pero yan po yung mahal na sili, mahal yung presyo. Kaya ang tinatanim ko ngayon ay yung sili na Taiwan, yung ganito, kasi ito po yung madalas po na binibinta sa palengke. So kaya tinatry ko rin po na magparami niyan. Baka sakaling pag marami ay pwede rin tayo magbenta. So ayan na po yung mga bagong dito. Tinatanim ko dito. So hinihintay ko po na tumubo. Marami po yan. At ito naman yung kalamansi ko na tinitrim ko lagi dahil ayaw ko po nga tumaas ng tumaas sila. So ayan po, kaya nahihirapan din silang lumaki, pero nakaka-recover na rin. At ngayon ay hindi ko na sila titriman dahil pinapadami ko na po yung sanga. Ayan po yung mga sanga niya ngayon na tumutubo. At ito naman yung mga imported kong bayabas na galing sa kasamahan ko. Ito po, imported po na bayabas to. Ayan. So nakahirira rin yan po dyan sa pader na yan. So yung purpose niyan para pag lumaki sila ay malamig po yung area dito sa pader na yan. So ayan po yan. Imported na bayabas po yan. Yan. So kailangan lang po magdilig ng magdilig ngayong tag-araw dahil malalanta po yung mga yan pag hindi sila nadiligan at mararamdaman mo po parang may